Good day po sa lahat. Ako po si Joy, 45 years old. I just want to share how I got my breast cancer. Advice ko lang po, if meron po kayong makapanabukol, huwag po matakot. Magpatingin po agad sa pinakamalapit na doktor. So, case-to-case basis po to. So, this is my story. I just want to share it. Just recently po, may nakapapo akong bukol dito po sa kanan. So, after nun, nag-self-check ako. Pag self-check ko po, meron din pala siyang bukol dito sa right breast ko. So, ang tawag dito sa ang unang sinabi is kulyani. And then, wala po akong nararamdaman, wala pong pain, any discomfort, basta nakapako lang po siya. Kasi on that week po, schedule na po ng wax ko sa kilikili. So, monthly po ako nagpapawax. So, nakapako siya ng May. So, ibig sabihin, nung April, wala po siya sa kilikili ko pa. Siguro sa breast, meron ko na. Kasi sabi ng doktor ko, 1 or 2 years na po daw itong bukol sa breast ko. So, ngayon ko lang nakapayong sa kilikili. So, kung hindi ko nakapayong kilikili, hindi ko nalaman na may bukol pala ako sa breast. So, bali nung nakapako siya, pang 3rd day of menstruation ko pa. So, akala ko mawawala lang kasi sabi nila pag may menstruation, may bukol daw. So, after a week, hindi pa rin siya nawala. So, nagsik po ako ng doctors kasi wala akong kakilala masyado. Nag-search po ako sa clinic or hospital na pinakamalapit lang po muna dito sa area namin. Tapos nung may nakausap na akong doktor, una-una niyang tinanong sa akin is yung family history. Kung meron bang nagkaroon ng breast cancer sa amin. So, ang lola ko, bale, kapatid ng lolo ko is meron siyang breast cancer. At saka yung mother ko, it has a cervical cancer. So, isa yun sa mga dahilan. Bali, ang genes ko is not good. So, mag-ingat talaga yung anak kong babae. Second is yung lifestyle, yung sinasabi nilang lifestyle na lack of sleep. Ibig sabihin, kulang po talaga ako sa tulog. Kasi, ang work ko is sa Ortigas and I'm from Imus po. So, daily po ako uwian. Ang tulog ko is 5 to 6 hours a day lang. So, kailangan po talaga maging strict tayo na 8 to 10 hours a day para maging maganda yung tulog natin at pahinga. Pangatlo is yung food intake. Aminado ako, mahilig ako sa chichirya, sa soft drinks, at palagi po ako nagsa-Starbucks. Kahit ang result ko sa laboratory is normal yung sugar ko, okay naman lahat, please start nyo nang iwasan ang mga junk foods at sweet. May mga nabasa din po ako yung nilalagay nyo sa fridge, mga food na wag na pong kainin at i-reheat if more than 3 days na po siyang nasa fridge po. So, kailangan po fresh po talaga ang palagi nating kinakain po. Yung cook, wag masyado sa raw po. Tapos sa fruits po, bihira lang po ako. Siguro saging lang, ganun, mangga. Yun lang po. Hindi po talaga daily ang intake ko sa fruits. Tapos sa gulay, pag meron kumakain ako. Pag wala, hindi po talaga ako nagluluto para sa kakain ako ng gulay. Tapos, ang fourth, sa tingin ko, kulang ako sa exercise. Kasi, wala po talaga akong time mag-exercise. Kasi nga, pagod ako sa work. Tapos, Saturday, Sunday, itulog ko na lang po. Or mag-movie marathon. Ganun po. So, wala po talaga akong time na mag-exercise. Fifth is yung stress. Iwasan maging malungkot. At always be happy. May, 'di ba sabi nila, laughter is the best medicine. Normal lang umiyak kasi ako iyak din ng iyak yung first 2 weeks na nalaman ko na may bukol ako. Depressed ako.
yun pala magiging aggressive yung cancer. Kaya iwasan ang umiyak. Siguro natural lang na first to second week po na meron tayong denial stage. Pero kailangan natin tanggapin. Kasi si God lang ang makakatulong sa atin. Lastly is prayers. Even though nagsiserve ako sa church every Sunday, at nung nagbo-work pa ako sa Macau po, doon po kami mag-asawa sa simbahan po, sa St. Lawrence Church, doon kami nag-serve. Hindi pala ibig sabihin na save ka na. I think kulang ako sa prayers. So kailangan ko pa malalim na relasyon sa Diyos, give thanks and praise. Pray, just pray. Thank you po sa lahat ng mga nanonood. Hope po ay may naitulong ako sa inyo, sa lahat na nagbigay ng prayers, to my family and friends, sa lahat ng love and prayers na binigay sa akin. Maraming salamat po. At this moment po, katatapos lang ng first session ng chemo ko. Wala pa naman akong naramdaman na kakaiba. So good luck to everyone. Huwag po matakot, magpakatatag, at lumaban po tayo. Thank you po.